Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng makakapal na kagubatan at palayan, nakatayo ang isang maliit at halos gumuho ng kubo na yari sa kawayan at nipa. Doon nakatira sina Joshua at Emil, magkapatid na ulila na maagang sinubok ng kapalaran. Si Joshua, ang panganay, ay 16 na taong gulang. Matangkad siya para sa kanyang edad, payat, at may matang puno ng pag-aalala at pananagutan. Sa murang gulang pa lamang, natutunan na niyang akuin ang bigat ng pagiging haligi ng tahanan. Siya ang gumigising ng madaling araw upang maghanap ng pagkakakitaan at siya rin ang huling natutulog matapos masiguro na may makakain silang dalawa. Si Emil naman ay 12 taong gulang. Mas maliit at mas mahina ang pangangatawan, ngunit may pusong puno ng pag-asa. Sa kabila ng kanilang kahirapan, hindi nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Siya ang nagbibigay lakas ng loob kay Joshua tuwing tila bibigay na ito sa pagod at pangamba. Matagal nang wala ang kanilang mga magulang. Ang kanilang ama ay isang magsasakang namatay matapos madaganan ng punong kahoy sa gitna ng bagyo. Ang kanilang ina naman ay sumunod makalipas ang 1 taon, tinangay ng matinding karamdaman na hindi nila kayang ipagamot. Simula noon, naiwan ang magkapatid sa mundo na tila walang kakampi. Noong una, tinulungan sila ng ilang kapitbahay. May nagbibigay ng kanin, may nagbibigay ng lumang damit, at may nagpapahiram ng kaunting pera. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nawala ang tulong. Lahat sa baryo ay may sarili ring problema. Kaya natutong tumayo sa sariling paa sina Joshua at Emil. Tuwing umaga, naglalakad si Joshua patungo sa bukid ng mga mayayaman upang mag-alok ng serbisyo. Minsan ay nagbubuhat siya ng sako ng palay, minsan ay naglilinis ng damuhan, minsan ay nag-aalaga ng kalabaw. Kapalit nito ay kaunting barya at minsan ay tirang pagkain. Si Emil naman ay nag-iipon ng tuyong kahoy sa gubat at nagbebenta nito sa palengke. Kapag may natitirang oras, namumulot siya ng bote at bakal na maaaring ipagbili sa junk shop. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap, madalas ay kulang pa rin ang kanilang kinikita. May mga gabi na iisang mangkok lamang ng lugaw ang kanilang pinaghahatian. May mga araw na asin at kanin lang ang kanilang ulam. Ngunit kahit ganoon, hindi sila nagrereklamo. Kuya, madalas sabihin ni Emil habang sila'y nakaupo sa harap ng kanilang kubo, balang araw, gaganda rin ang buhay natin, di ba? Ngumingiti si Joshua kahit pagod na pagod na. Oo, Emil, sagot niya. Magtiyaga lang tayo. Ngunit sa loob-loob niya, hindi siya sigurado kung kailan darating ang araw na iyon. Isang hapon, habang pauwi si Joshua mula sa bukid, nadatnan niya si Emil na nakaupo sa lupa, yakap ang kanyang tuhod. Emil? Tanong niya. Bakit nandito ka lang? Hindi ka ba nagpunta sa gubat? Tumingala ang bata, bakas sa mukha ang lungkot. Kuya, mahina niyang sabi. May mga batang nambato sa akin kanina. Sabi nila, mahirap daw tayo at wala raw tayong silbi. Napahigpit ang kamao ni Joshua. Anong sinabi mo sa kanila? Wala po, sagot ni Emil. Umiiyak lang ako tapos umuwi na. Lumuhod si Joshua sa harap ng kapatid at hinawakan ang mga balikat nito. Makinig ka sa akin, marin niyang sabi. Hindi tayo walang silbi. Mahirap lang tayo pero marangal. Hindi tayo nagnanakaw. Hindi tayo nanlalamang. Pinaghihirapan natin ang lahat. Tumango si Emil. Opo kuya. Kinagabihan,
Habang nakahiga sila sa kanilang papag, hindi makatulog si Joshua. Nakatanaw siya sa bubong na may butas kung saan sumisilip ang mga bituin. Naisip niya ang kinabukasan ng kanyang kapatid. Hanggang kailan sila ganito? Hanggang kailan sila maghihirap? Naisip niya kung paano kung magkasakit si Emil. Wala silang pera. Wala silang masasandalan. Siya lamang ang inaasahan nito. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, napansin niya ang kakaibang liwanag na sumisilip mula sa bintana. Isang munting sinag na tila kumikislap. Dahan-dahan siyang bumangon. "Emil!" bulong niya. "Gising ka ba?" Walang sagot. Mahimbing na natutulog ang bata. Lumapit si Joshua sa bintana. Sa labas, sa ilalim ng punong balete na matagal nang nakatayo malapit sa kanilang kubo, may nakita siyang kakaiba. May maliit na nilalang na nakaupo sa ugat ng puno. Maliit ito. Halos kasinlaki lamang ng isang bata sa edad na 5 taon. Maputi ang balat. May mahahabang buhok na tila pilak. At ang mga matay kumikislap na parang bituin. Nakasuot ito ng kasuotang yari sa dahon at bulaklak. Napatras si Joshua sa gulat. "The duwende!" bulong niya. Naalala niya ang mga kwento ng matatanda sa baryo. Mga kwento tungkol sa mga nilalang na nakatira sa kagubatan, sa ilalim ng lupa at sa matatandang puno. May mababait, may mapaglaro at may mapanganib. Hindi niya alam kung ano ang kaharap niya ngayon. Dahan-dahang tumingin sa kanya ang maliit na nilalang. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa halip na takot, kakaibang kapayapaan ang naramdaman ni Joshua. Ngumiti ang nilalang. "Matagal na kitang pinagmamasdan, Joshua." Mahina at malambing nitong wika. Napatigil ang kanyang paghinga. Paano mo nalaman ang pangalan ko?" tanong niya. "Mula pa noong bata ka," sagot ng duwende. "Nakikita ko kung paano mo inaalagaan ang kapatid mo. Nakikita ko ang iyong sakripisyo. Nakikita ko ang iyong kabutihan." Nanlaki ang mga mata ni Joshua. "Huwag kang matakot," dagdag nito. "Hindi ako narito upang manakit. Narito ako upang tumulong." Naramdaman ni Joshua na tila may mainit na dumaloy sa kanyang dibdib. Bakit? Bakit kami?" tanong niya. "Tumutulong lamang ako sa mga pusong hindi sumusuko," sagot ng duwende. "At kayo ni Emil ay kabilang doon." Tahimik silang nagkatitigan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi pa alam ni Joshua na sa gabing iyon magsisimula ang pagbabago ng kanilang kapalaran. At ang munting duwending iyon ang magiging daan upang matupad ang mga pangarap na matagal na nilang inaasam. Hindi pa rin makapaniwala si Joshua sa kanyang nakikita. Sa ilalim ng punong balete, malinaw na malinaw sa liwanag ng buwan ang munting duwende. Hindi ito isang panaginip. Hindi rin ito bunga ng pagod at gutom. Naroon ito, buhay, kumikilos, at nakatingin sa kanya ng may ngiti. Dahan-dahang lumabas si Joshua ng kanilang kubo. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig at mahinang pagaspas ng hangin sa mga dahon ng maririnig. Ang lupa ay malamig sa kanyang mga paa habang siya'y naglalakad papalapit sa puno. "Hindi po ba kayo magagalit sa akin?" maingat niyang tanong. Kung sakaling may nagawa akong mali." Umiling ang duwende. "Wala kang ginawang masama," sagot nito. "Sa halip marami kang ginawang tama." Huminto si Joshua sa tapat nito. "Maaari po ba kitang tanungin?" "Aniya?" "Pwede," tugon ng nilalang.
Bakit niyo po kami tinutulungan ni Emil? Marami namang mas mahirap sa amin. Napabuntong hininga ang duwende at tumingala sa langit. Maraming mahirap, wika nito. Ngunit hindi lahat ay nananatiling mabuti sa kabila ng hirap. May ilan na nagiging sakim, mapanlamang at mapanakit. Ikaw, Joshua, pinili mong manatiling tapat at mapagmahal. Tahimik na napayuko ang binata. Ginagawa ko lang po ang dapat. Ngumiti ang duwende. At iyon ang dahilan kung bakit karapat-dapat kang tulungan. Sandaling natahimik ang paligid. May pangalan po ba kayo? Tanong ni Joshua. Tinatawag nila akong Lira, sagot nito. Ako ang tagapangalaga ng kagubatan sa bahaging ito. Lira, mahinang ulit ni Joshua. Oh, nagkaroon ng lakas ng loob si Joshua. Kung totoo po na gusto niyo kaming tulungan, wika niya. Hiling ko lang po ay huwag magutom ang kapatid ko. Ayokong nakikita siyang nanghihina. Napatingin si Lira kay Joshua nang may paghanga. Yan ba talaga ang hiling mo? Tanong nito. Hindi mo ba nais yumaman? Magkaroon ng malaking bahay? Maraming pera? Umiling si Joshua. Masaya na ako basta't ligtas at busog si Emil. Napangiti ng mas maliwanag ang duwende. Napakabuti ng puso mo, wika nito. Kaya't pakinggan mo ako. Dahan-dahan itong inilahad ang maliit na palad. Sa gitna nito, may lumitaw na isang butil na kumikislap na parang ginto. Isang binhi, paliwanag ni Lira. Ngunit hindi ito ordinaryong binhi. Kinuha ito ni Joshua ng may pag-iingat. Kapag itinanim mo ito sa tabi ng inyong kubo, sabi ng duwende, tutubuan kayo ng puno magbibigay ng bunga araw-araw. Hindi ito mauubos. Hindi ito mamamatay. Nanlaki ang mga mata ni Joshua. Talaga po? Oo, tugon ni Lira. Ngunit may kapalit. Kinabahan siya. Ano po? Kailangan mong manatiling tapat at mabuti. Kapag ginamit mo ang biyayang ito sa kasakiman, mawawala ito. Mahigpit na tumango si Joshua. Pangako po. Tumayo si Lira. Ngayon, bumalik ka na sa loob. Bukas mo itanim ang binhi at huwag mong ipagsasabi kahit kanino. Salamat po. Buong pusong wika ni Joshua. Hindi ko po kayo bibiguin. Ngumiti ang duwende at unti-unting naglaho na parang usok sa hangin. Nanatiling nakatayo si Joshua sa ilalim ng puno, hawak ang mahiwagang binhi. Kinabukasan, maagang nagising si Joshua. Emil? Bulong niya. Gising na. Napamulagat ang bata. Kuya, ang aga pa. May gagawin tayo, sagot niya. Lumabas sila ng kubo. Sa tabi ng kanilang bahay, naghukay si Joshua ng maliit na butas at maingat na itinanim ang binhi. Tinabunan niya ito ng lupa at diniligan gamit ang naipong tubig ulan. Tahimik silang naghintay. Makalipas lamang ang ilang sandali, nagsimulang umusok ang lupa. Unti-unting sumibol ang isang usbong. Sa loob ng ilang minuto, ito'y naging puno. Matangkad, matibay, at mayabong. Sa mga sanga nito, namunga ang malalaking prutas na kulay ginto. Napaupo si Emil sa gulat. Kuya, totoo pala. Nang pumitas sila ng isa at tikman, napakatamis at nakakabusog nito. Para bang isang prutas pa lamang ay sapat na para sa maghapon. Simula noon, hindi na sila nagutom. Ngunit hindi nila alam na ang biyayang iyon ay magdadala rin ng pagsubok. At ang kanilang katahimikan ay hindi magtatagal. Lumipas ang mga araw na tila isang panaginip
para kina Joshua at Emil. Tuwing umaga, bago pa man sumikat ang araw, pumipitas na si Joshua ng bunga mula sa mahiwagang puno. Palaging sariwa, palaging matamis, at palaging sapat para sa kanilang dalawa. Minsan ay sobra pa, kaya't naibabahagi nila sa ilang kapitbahay na kapos din sa pagkain. Hindi nagtagal, napansin ng mga tao sa baryo ang pagbabago sa magkapatid. Dati-rati, payat at maputla ang mga ito. Madalas ay gutom at lupaypay. Ngunit ngayon, tila may bagong sigla sa kanilang mga mata. Mas matibay ang kanilang katawan, mas maliwanag ang kanilang mga ngiti. Joshua, wika ng matandang si Mang Isko isang umaga. Parang gumaganda yata ang lagay ninyo, ha? Anong sikreto ninyo? Ngumiti lamang si Joshua. Masipag lang po, sagot niya. Hindi niya maaaring sabihin ang totoo. Alam niyang mawawala ang biyaya kapag nabunyag ang lihim. Samantala, si Emil ay lalong naging masayahin. Tuwing hapon, matapos ang mga gawain, madalas siyang maupo sa ilalim ng puno at kausapin ito na parang isang kaibigan. Salamat po, bulong niya minsan, dahil hindi na po kami nagugutom. Hindi niya alam kung naririnig siya ng punong mahiwaga, ngunit ramdam niyang may kabutihang nagmumula rito. Isang araw, habang nagwawali si Joshua sa bakuran, may napansin siyang dalawang lalaking nakatayo sa di kalayuan. Nakamasid ang mga ito sa kanilang kubo at sa puno. Isa si Tano, kilalang tsismoso sa baryo. Ang isa naman ay si Rodel, isang lalaking mahilig sa sugal at madaling mainggit. Pre, bulong ni Rodel kay Tano. Napapansin mo ba yon? Parang biglang umunlad ang buhay ng magkapatid na yan. Oo nga, sagot ni Tano. Dati halos mamalimos na, ngayon parang hindi na nagugutom. May sikreto yan, wika ni Rodel. Sigurado ako. Mula noon, palihim silang nagmamasid. Tuwing umaga, nakikita nilang pumipitas si Joshua ng prutas. Tuwing gabi, nakikita nilang may kakaibang liwanag sa puno kapag sinisinagan ng buwan. Lalong lumakas ang kanilang pagdududa. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang magkapatid, palihim na lumapit sina Tano at Rodel sa kubo. Bitbit nila ang itak at sako. Bilisan mo, bulong ni Rodel. Baka magising sila. Lumapit sila sa puno at sinimulang putulin ang isang sanga. Ngunit nang tumama ang itak, biglang may malakas na hangin na umihip. Umuga ang mga dahon at tila may umalingaw-ngaw na bulong sa paligid. Nanlamig ang kanilang mga balat. Ano yon? Nanginginig na tanong ni Tano. Wala yon, pilit na sagot ni Rodel. Ituloy mo. Muling tumama ang itak. Biglang naglabas ng matinding liwanag ang puno. Parang kidlat na bumalot sa paligid. Napatras ang dalawa at nabitawan ang kanilang mga dala. Sa loob ng kubo, nagising si Joshua. Emil, gumising ka, bulong niya. Lumabas sila at nakita ang dalawang lalaki na nakahandusay sa lupa, nanginginig sa takot. Anong ginagawa ninyo dito? Mariing tanong ni Joshua. Hindi makasagot si Tano at Rodel. Biglang lumitaw sa tabi ng puno si Lira. Maliwanag ang kanyang anyo, mas kumikislap kaysa dati. Bakit ninyo sinasaktan ang aking inaalagaan? Malamig nitong wika. Napatakip sa bibig si Emil. Di duwende, bulong ni Tano. Dahil sa inyong kasakiman, sabi ni Lira, muntik ninyong masira ang biyayang ipinagkaloob. Lumuhod si Tano at Rodel. Patawad, iyak ni Rodel. Nainggit lang po kami. Tumingin si Lira kay Joshua.
Anong nais mong mangyari sa kanila? Tanong nito. Nag-isip si Joshua. Naalala niya ang babala ng duwende, manatiling mabuti. Patawarin na po natin sila, wika niya. Huwag na po silang parusahan. Napangiti si Lyra. Iyan ang tamang sagot. Kumaway ito at unti-unting nawala ang liwanag. Unti-unting nakabangon sina Tano at Rodel, tila nahimasmasan. Mula ngayon, wika ni Joshua, huwag na po ninyong uulitin. Oo, sabay nilang sagot. Mula noon, mas naging maingat ang magkapatid. Ngunit ang lihim ng puno ay nagsisimula ng kumalat. At sa likod ng katahimikan, may mas malaking panganib na nagbabantang dumating. Mula nang mangyari ang insidente kina Tano at Rodel, naging mas tahimik ang paligid ng kubo ni na Joshua at Emil. Hindi na muling nagpakita ang dalawa at tila nagkaroon ng takot ang ilang taga-baryo na lumapit sa punong nakatayo sa tabi ng kanilang bahay. Ngunit kahit tahimik ang mga kapitbahay, hindi nawala ang mga matang nagmamasid. Ang lihim ng mahiwagang puno ay unti-unting kumalat, paikot-ikot sa mga bulungan, sa mga usap-usapan sa poso at sa mga kwentuhan sa ilalim ng punong mangga sa gitna ng baryo. May mga nagsasabing may kayamanan daw ang magkapatid. May mga nagsasabing may engkanto raw na nagbabantay sa kanila. May ilan namang nagsasabing sinuwerte lang sila. Isang umaga, may dumating na estranghero sa baryo. Nakasuot siya ng maayos na polo, pantalon na plansado at makintab na sapatos. May suot siyang salamin sa mata at may dalang maleta. Iba ang kanyang dating kumpara sa mga magsasakang nakapaa at pawisan. Ang kanyang pangalan ay Victor Almeda. Isa siyang negosyanteng naglilibot sa mga liblib na lugar upang maghanap ng lupa at ari-ari ang maaari niyang pagkakitaan. Nakarating sa kanyang kaalaman ang tungkol sa punong namumunga ng ginto. At hindi siya nag-aksaya ng panahon. Agad siyang nagtanong-tanong sa baryo hanggang sa maituro sa kanya ang kubo ni na Joshua at Emil. Tanghali noon nang siya'y dumating. Nagwawali si Emil sa bakuran habang si Joshua naman ay nag-aayos ng bubong na may tagas. Magandang tanghali, malakas na bati ni Victor. Napalingon ang magkapatid. Magandang tanghali rin po, sagot ni Joshua. Lumapit si Victor at ngumiti. Ako si Victor Almeda, pakilala niya. May negosyo ako sa bayan. Narinig ko ang tungkol sa puno ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Joshua. Puno po, kunwari inosenteng tanong niya. Oo, sagot ni Victor. Yung punong namumunga raw ng kakaiba at masarap. Maaari ko bang makita? Nag-alinlangan si Joshua. Karaniwan lang po yon, sabi niya. Wala pong espesyal. Ngumiti si Victor, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Talaga? Pwede bang tumikim? Hindi makatanggi si Joshua. Pumitas siya ng isang bunga at iniabot. Pagkagat ni Victor, bahagyang lumiwanag ang kanyang muka. Napakatamis, sambit niya, at parang nakakabuhay. Mula noon, nagbago ang kanyang tono. Joshua, wika niya, bibilhin ko ang lupang ito. Nabigla ang magkapatid. Bibilin? Ulit ni Emil. Oo, sagot ni Victor. Bibigyan ko kayo ng malaking pera. Makakalipat kayo sa bayan. Magkakaroon kayo ng magandang bahay. Hindi na kayo maghihirap. Ipinakita niya ang isang sobre na puno ng pera. Napatitig si Joshua. Hindi pa siya nakakakita ng ganoong kalaking halaga. Sa isang iglap, naisip niya ang mga damit, ang gamot, ang maayos na bahay, ang kinabukasan ni Emil.
Ngunit naalala rin niya si Lyra at ang pangako niya. Pasensya na po, mariin niyang sabi. Hindi po namin ibinebenta ang lupa. Nagulat si Victor. Sigurado ka? Tanong niya. Baka nagsisisi ka sa huli. Opo, sagot ni Joshua. Sigurado po. Nagbago ang ngiti ni Victor. Naiintindihan ko, malamig niyang sabi. Pag-iisipan ko muna. Ngunit sa kanyang isip, hindi siya sanay matalo. Kinagabihan, nagkita si Victor at ang ilang kalalakihan sa baryo sa isang lihim na tagpuan. Gusto kong makuha ang lupang yon, wika niya. Kahit anong paraan. Nandoon daw ang swerte, dagdag niya. At magiging akin yon. Samantala, sa ilalim ng punong balete, muling lumitaw si Lyra. May paparating na panganib. Babala nito kay Joshua. Hindi lahat ng kalaban ay madaling patawarin. Napatitig si Joshua sa puno. Ano po ang dapat naming gawin? Tanong niya. Manatiling matatag, sagot ni Lyra. At huwag hayaang manaig ang takot at kasakiman. Sa malayo, sa dilim, nakatanaw si Victor sa kubo. At sa kanyang mga mata, nagniningas ang kasakiman. Lumipas ang ilang araw mula nang dumating si Victor Almeda, ngunit hindi nawala ang kanyang anino sa isipan ni Joshua. Kahit wala ito sa paligid, ramdam niyang may nagbabantang panganib. Tuwing umaga, bago pumasok sa bukid, tinititigan muna ni Joshua ang mahiwagang puno. Parang sinasabi nito sa kanya na huwag susuko. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging mahirap ang buhay. Isang linggo matapos ang pagbisita ni Victor, biglang humina ang kanyang mga nakukuhang trabaho sa bukid. Ang mga dati nagbibigay sa kanya ng pagkakakitaan ay tila umiwas na. Pasensya ka na, Joshua, sabi ni Mang Rico, isang amo niya dati. May ibang inuuna ngayon. Sa palengke, hindi na rin tinatanggap ang mga kahoy ni Emil. May bago na kaming supplier, paliwanag ng tinderong si Aling Rosa. Unti-unting nawalan ng kabuhayan ang magkapatid. Isang gabi, habang kumakain sila ng prutas mula sa puno, tahimik si Emil. Kuya, mahina niyang sabi. Bakit parang walang gustong tumulong sa atin ngayon? Napabuntong hininga si Joshua. Siguro po, may nagagalit sa atin, sagot niya. Hindi niya masabi kay Emil na posibleng si Victor ang nasa likod ng lahat. Kinabukasan, dumating si Victor. Kasama niya ang dalawang lalaking mukhang bantay. Joshua, wika niya, kumusta na kayo? Hindi sumagot agad ang binata. Ano ang gusto ninyo? Tanong niya. Ngumiti si Victor. Narinig kong nahihirapan na kayo, sabi niya. Narito pa rin ang alok ko. Muling inilabas ang sobre. Mas makapal kaysa dati. Kapag pumayag ka, dagdag niya, babalik ang lahat ng oportunidad. Tutulungan pa kita. Napatingin si Joshua kay Emil. Nakikita niya ang pagod sa mukha ng kapatid. Ang pangangailangan. Ang gutom na pilit itinatago. Sandaling nanghina ang kanyang loob. Kung tatanggapin niya ito, giginhawa sila. Kung tatanggi siya, magpapatuloy ang hirap. Kuya, bulong ni Emil. Ikaw po ang bahala. Pumikit si Joshua. Sa loob ng kanyang isip, narinig niya ang boses ni Lyra. Manatiling tapat. Dahan-dahan niyang ibinalik ang sobre. Pasensya na po, wika niya. Hindi ko po maibebenta. Tumigas ang mukha ni Victor. Pag-isipan mong mabuti, malamig niyang sabi. Hindi lahat ay nabibigyan ng ikalawang pagkakataon. Pagkatapos noon, tuluyan na siyang umalis. Kinagabihan, muling lumitaw si Lyra.
Pinili mo ang tama, wika nito. Pero bakit po parang mas nahihirapan kami? Tanong ni Joshua. Ang kabutihan ay sinusubok, sagot ng duwende. Bago ito gantimpalaan. Makalipas ang ilang araw, isang bagyo ang dumating. Malakas ang ulan at hangin. Natanggal ang kalahati ng bubong ng kubo. Pumaha sa loob. Nabasag ang ilang gamit. Nagyaka pa ang magkapatid sina Joshua at Emil sa isang sulok, nanginginig sa lamig. Kuya, matatakot po ba tayo? Tanong ni Emil. Wag, sagot ni Joshua. Magkakasama tayo. Sa gitna ng unos, biglang nagliwanag ang mahiwagang puno. Parang may bumalot na init sa kanilang kubo. Unti-unting humina ang hangin sa paligid nila. Kinabukasan, nagising silang buo pa rin ang puno. At sa paanan nito may nakita silang maliit na sisidlang kahoy. Sa loob may mga barya at bigas. Isang tulong mula kay Lyra. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Dahil si Victor ay naghahanda na ng mas marahas na hakbang. Tahimik ang baryo kinabukasan matapos ang bagyong dumaan. Maraming bahay ang nasira, mga pananimang nalugmok, at ang mga tao'y abala sa pag-aayos ng kanilang kabuhayan. Sa gitna ng pagkasira, nanatiling matatag ang kubo ni na Joshua at Emil, tila may kamay na nagbantay dito. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, sa isang inuupahang bahay malapit sa bukid, nagaganap ang isang lihim na pagpupulong. Nandoon si Victor Almeda. Nakasalampak siya sa isang silya, hawak ang baso ng kape, at malamig ang tingin sa tatlong lalaking kaharap niya. Hindi gumana ang mabait na paraan, wika niya. Kaya gagamit tayo ng iba. Nagkatinginan ang mga lalaki. Ano po ang balak ninyo, sir? Tanong ng isa. Ngumiti si Victor ng bahagya. Sunugin natin ang kubo, sagot niya. Kapag wala na silang matitirhan, mapipilitan silang umalis. At kapag umalis sila, akin na ang lupa. Nanlaki ang mga mata ng isa. Hindi po ba delikado yon? May bayad kayo. Malamig na tugon ni Victor. Malaki. Natahimik ang mga lalaki. Sa huli, nanaig ang pera. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang magkapatid, palihim na lumapit ang tatlong lalaki sa kanilang kubo. May dala silang gasolina at posporo. Dahan-dahan nilang binuhusan ang gilid ng bahay. Handa na nilang sindihan. Ngunit biglang umihip ang malakas na hangin. Namatay ang sindi ng posporo. Sumunod, may marahang tinig na umalingaw-ngaw sa paligid. Umalis kayo. Napatigil lang mga lalaki. Sa ilalim ng punong mahiwaga, lumitaw si Lyra. Mas maliwanag ang kanyang anyo kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay tila apoy na nagbabala. Ano to? Bulong ng isa. Engkanto. Nanginginig na sabi ng isa pa. Kung hindi kayo aalis, wika ni Lyra, kayo ang mapapahamak. Nanginig ang kanilang mga tuhod. Nagsitakbuhan sila palayo. Sa loob ng kubo, nagising si Joshua dahil sa malamig na hangin. Lumabas siya at nakita ang basang lupa at amoy ng gasolina. Nakita rin niya si Lyra. May nagtangka po bang manakit? Tanong niya. Tumango ang duwende. Ngunit hindi ko hinayaan. Napayuko si Joshua. Hanggang kailan po kami tatakasan ng panganib? Hanggat may taong sakim, sagot ni Lyra. May mananakit, ngunit huwag kang mawala ng pag-asa. Kinabukasan, kumalat ang balita sa baryo tungkol sa muntik na pagsunog. Maraming tao ang nagalit. Grabe naman, sabi ng ilan. Wala na talagang puso, sabi ng iba.
Unti-unting napagtanto ng mga taga-baryo na inaapi ang magkapatid. Nagsimulang bumalik ang simpatiya. May nagbigay ng kahoy, may nagbigay ng pagkain, may tumulong mag-ayos ng bubong. Sa unang pagkakataon, hindi nag-iisa ang magkapatid. Samantala, nalaman ni Victor na nabigo ang kanyang plano. Naggingit-ngit siya sa galit. Walang silbi, sigaw niya sa kanyang tauhan. Ngunit sa halip na umatras, lalo siyang naging mapanganib. Nagpasya siyang gawin mismo ang susunod na hakbang. At sa pagkakataong ito, hindi na siya magdadalawang isip. Mula nang mabigo ang tangkang pagsunog, naging mas maingat sina Joshua at Emil. Tuwing gabi, sinisigurado nilang nakasara ang pinto at bintana at madalas ay nagigising si Joshua sa kaunting ingay lamang sa paligid. Ramdam niya na hindi pa tapos si Victor at tama ang kanyang kutob. Isang gabing maulap, walang buwan at halos walang bituin sa langit, tahimik ang buong baryo. Ang mga aso'y hindi tumatahol at ang hangin ay tila may dalang masamang balita. Sa ilalim ng dilim, naglalakad si Victor patungo sa kubo ng magkapatid. Mag-isa siya. May dala siyang itak at isang sako. Hindi na siya umasa sa iba. Kung hindi nila ibibigay, bulong niya, kukunin ko. Nang makarating siya sa tabi ng puno, huminto siya sandali. Napatitig siya sa mga bunga nitong kumikislap kahit sa dilim. Sa akin ka na, wika niya. Dahan-dahan niyang inangat ang itak. Sa loob ng kubo, nagising si Emil. Kuya, bulong niya, may naririnig po ako. Agad bumangon si Joshua. Narinig niya ang mahinang kaluskos sa labas. Kinuha niya ang lumang itak na ginagamit niya sa bukid. Lumabas siya. Sa harap ng puno, nakita niya si Victor. Anong ginagawa ninyo? Sigaw niya. Nagulat si Victor. Ngunit agad siyang ngumisi. Matagal na kitang binigyan ng pagkakataon, sagot niya. Ikaw ang may kasalanan nito. Bigla siyang sumugod. Nagbanggaan ang kanilang mga itak. Kumalat ang tunog sa katahimikan ng gabi. Nanginginig ang kamay ni Joshua, hindi sa takot kundi sa galit at pagtatanggol. Umalis kayo, sigaw niya. Huli na, sagot ni Victor. Muling umatake ang lalaki. Napatras si Joshua at nadapa. Nakita iyon ni Emil at sumigaw. Kuya! Tumakbo siya palabas. Emil, bumalik ka sa loob! Sigaw ni Joshua. Ngunit huli na. Itinaas ni Victor ang itak. Sa sandaling iyon, biglang lumiwanag ang paligid. Mula sa puno, bumuhos ang gintong liwanag. Lumabas si Lyra, mas malaki at mas maliwanag kaysa dati. Tumigil ka, utos nito. Parang may puwersang pumigil kay Victor. Nalaglag ang itak mula sa kanyang kamay. Nanigas ang kanyang katawan. Ano ka? Sigaw niya sa takot. Ako ang tagapagbantay ng biyayang hindi mo karapat-dapat, sagot ni Lyra. Umiiyak si Emil habang yakap si Joshua. Kuya, lumuhod si Victor. Patawad. Maawa kayo. Iyak niya. Ginawa ko lang ito dahil gusto kong yumaman. Ang kasakiman ang nagdala sa iyo rito, sagot ni Lyra. Tumingin ito kay Joshua. Muli, nasa iyo ang pasya. Huminga ng malalim si Joshua. Naalala niya ang lahat ng hirap, ang pananakot, ang gutom, ang panganib. Ngunit naalala rin niya ang aral ni Lyra. Huwag po ninyo siyang saktan, wika niya.
Hayaan na po nating matuto siya. Tahimik si Lyra sandali. Pagkatapos, kinaway ang kamay. Bumagsak si Victor sa lupa, nawalan ng malay. Kinabukasan, natagpuan siya ng mga taga-baryo at dinala sa munisipyo. Nalaman ang kanyang mga kasalanan at siya'y inaresto. Sa wakas, nawala ang kanilang pinakamalaking kaaway. Ngunit alam ni Joshua na ang tunay na pagsubok ay hindi pa tapos. Dahil ang pinakamahalagang laban ay ang laban sa sariling puso. Matapos madakip si Victor Almeda, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Nawala ang takot na matagal nang bumabalot sa puso ng mga tao. Ang mga bulungan ay napalitan ng ngiti at ang pangamba ay napalitan ng pag-asa. Para kina Joshua at Emil, tila gumaan ang hangin na kanilang nilalanghap. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog sila ng mahimbing, walang pangambang may sisira sa kanilang tahanan o aagaw sa kanilang biyaya. Isang umaga, habang sumisikat ang araw, may kumatok sa kanilang pinto. Pagbukas ni Joshua, nakita niya ang kapitan ng baryo kasama ang ilang matatanda. "Magandang umaga, Joshua," wika ng kapitan. "May nais kaming ipaalam sa inyo." Pinapasok niya ang mga ito. Naupo sila sa maliit na bangko sa loob ng kubo. "Matagal na naming napapansin," sabi ng kapitan, "ang inyong kabutihan at pagtitiyaga. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi kayo nagbago." Tumango ang isang matanda. "Kaya napagkasunduan namin, dagdag nito, na tulungan kayo." Inabot nila kay Joshua ang isang papel. Isang dokumento iyon na nagpapatunay na ang lupaing kinatitirikan ng kanilang kubo ay opisyal nang ipinalalagay sa pangalan niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Sa akin po ito?" tanong niya. "Oo," sagot ng kapitan. Wala nang maaaring umangkin pa. Napaupo si Emil sa tuwa. "Kuya, may sarili na tayong lupa." Hindi napigilan ni Joshua ang mapaluha. "Maraming salamat po," wika niya. Mula noon mas naging bukas ang baryo sa magkapatid. May nag-alok kay Joshua ng permanenteng trabaho sa bukid. May nagbigay kay Emil ng pagkakataong makapasok sa paaralan ng libre. Isang hapon, hinatid ni Joshua ang kapatid sa maliit na paaralan sa baryo. "Emil," sabi niya, "mag-aral kang mabuti. Ito ang daan mo sa magandang kinabukasan." "Opo, kuya," masiglang sagot ng bata. Samantala, ang mahiwagang puno ay patuloy na namumunga. Ngunit napansin ni Joshua na hindi na ito kasing liwanag ng dati. Isang gabi, muling lumitaw si Lyra. Mas payapa ang kanyang anyo. "Joshua," wika nito, "malapit na ang oras ng aking pag-alis." Nabigla ang binata. "Pag-alis? Bakit po?" "Natupad na ang aking layunin," sagot ng duwende. "Nakatayo na kayo sa sariling paa. Hindi na kayo lubos na umaasa sa mahika." Napayuko si Joshua. "Hindi po namin kayo makakalimutan," ngumiti si Lyra. "Hindi ko rin kayo makakalimutan," tugon nito. "Ngunit may huli pa akong pagsubok para sa iyo." "Anong pagsubok po?" tanong niya. Tumingin si Lyra sa puno. "Darating ang panahong hihina ang bunga nito," wika niya. "Kapag nangyari iyon, malalaman natin kung tunay na matatag ang inyong loob." Tahimik na tumango si Joshua. Sa kanyang puso, handa na siyang harapin ang anumang darating. Dahil natutunan na niya na ang tunay na yaman ay hindi lamang ginto, kundi sipag, kabutihan, at pagmamahal sa kapwa. Dumating ang mga araw na unti-unting nagbago ang lahat. Sa simula, halos hindi napansin ni Joshua at Emil ang pagbabago sa mahiwagang puno.
Patuloy pa rin itong namumunga, patuloy pa rin nagbibigay ng pagkain. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, napansin ni Joshua na kumakaunti ang mga bunga. Dati araw-araw ay may 10 o higit pang prutas. Ngayon minsan ay 3 na lamang, minsan 2, minsan 1. Isang umaga, maagang gumising si Joshua upang pumitas, ngunit 1 bunga lamang ang nakita niya. Napahinto siya. Tahimik niyang tinitigan ang puno. "Dumating na nga," bulong niya. Naaalala niya ang sinabi ni Lyra. Hindi siya nagreklamo. Sa halip, maingat niyang pinitas ang nag-iisang bunga at hinati ito sa 2 para sa kanya at kay Emil. Nang magising ang kapatid, napansin nito ang kakaunting pagkain. "Kuya," tanong ni Emil, "kaunti na lang po ba ang bunga?" "Oo," sagot ni Joshua, "pero ayos lang yan. Hindi po ba tayo magugutom?" Nag-aalalang tanong ng bata. Umiti si Joshua. "Hindi," tugon niya. "Magtratrabaho tayo lalo." At iyon ang ginawa nila. Mas maagang gumising si Joshua. Mas matagal siyang nagtrabaho sa bukid, nang mangingisda, nang mag-ani, nang magbuhat. Si Emil naman ay mas nagsipag sa pag-aaral at sa bakanteng oras ay tumutulong sa pagtatanim at paghahalaman. Nagtanim sila ng gulay sa bakuran, kamatis, talong, sitaw, pechay. Unti-unting naging luntian ang paligid ng kanilang kubo. Kahit wala na ang dating mahika, nagkaroon sila ng sariling ani. Isang hapon, may dumating na matandang pulubi sa kanilang bahay. Payat, marumi, at halos hindi makalakad. "Mga iho," mahina nitong sabi, may bibigay ba kayong pagkain?" Tumingin si Joshua sa kanilang lutong gulay at kaunting kanin. Hindi ito marami, ngunit hindi siya nagdalawang isip. "Halika po," sabi niya. "Kumain po kayo." Ibinigay nila ang kalahati ng kanilang pagkain sa matanda. Tahimik na kumain ito. Pagkatapos, tumingin ito sa kanila nang may kakaibang liwanag sa mata. "Bakit ninyo ako tinulungan kahit kulang kayo?" tanong nito. Sumagot si Joshua, "Dahil may tumulong din po sa amin noon." Ngumiti ang matanda. Bigla, nagbago ang kanyang anyo. Naglaho ang dumi. Naging maliwanag ang kanyang balat. At sa harap nila, tumayo si Lyra. Napamangha ang magkapatid. "Napagtagumpayan ninyo ang huling pagsubok," wika nito. "Hindi ninyo tinalikuran ang kabutihan kahit wala na ang biyaya." Lumapit ito sa puno at hinawakan ang katawan nito. Biglang sumigla ang mga dahon. Muling namunga ng masagana. Ngunit ngayon, hindi na kulay ginto. Kulay luntian at natural. Hindi na ito puno ng mahika. Paliwanag ni Lyra. Isa na itong karaniwang puno, ngunit ang tunay na mahika ay nasa inyo na. Napaluha si Joshua. "Natutunan na po namin." Tumango si Lyra. "At handa na kayo para sa huli." Lumipas ang mga taon na tila dumadaloy na parang tahimik na ilog. Hindi na bumalik ang dating mahika ng mahiwagang puno, ngunit hindi na rin ito kinailangan ni Joshua at Emil. Ang dating lupang tuyo at payat ay naging masagana dahil sa kanilang sipag at tiyaga. Ang maliit na bakuran sa tabi ng kubo ay napuno ng gulay, prutas, at halamang nagbibigay buhay sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Unti-unting lumaki ang kanilang munting tahanan.
Sa tulong ng mga kapitbahay at sariling pagsisikap, napalitan ng lumang bubong ng matibay na yero. Ang dingding na yari sa kawayan ay naging kahoy at ang sahig na lupa ay naging semento. Hindi man marangya, ito'y matibay at puno ng pagmamahalan. Si Joshua ay naging isa sa mga pinakamaasahang manggagawa sa baryo. Kalaunan, siya'y naging tagapangasiwa ng bukirin ng kapitan. Dahil sa kanyang katapatan, pinagkatiwalaan siya sa pamamahala ng ani at kita. Hindi siya kailanman nanlamang. Hindi siya kailanman naging sakim. Si Emil naman ay nagpatuloy sa pag-aaral. Sa tulong ng mga guro at ng kapitan, nakatapos siya ng high school sa bayan. Kahit mahirap ang biyahe at pag-aaral, hindi siya sumuko. Bitbit niya palagi ang alaala ng kanilang pinagdaanan. At para ito kay kuya, madalas niyang sabihin sa sarili. Nang makapagtapos si Emil ng kolehiyo bilang guro, umuwi siya sa baryo. Pinili niyang magturo roon. Ayaw niyang iwan ang lugar na humubog sa kanya. Gusto niyang tulungan ang mga batang tulad nila noon. Mga batang salat sa yaman ngunit may pusong puno ng pangarap. Isang hapon, habang naglilinis si Joshua sa bakuran, nakita niya si Emil na papalapit. May hawak na ilang libro. Kuya, masayang bati nito. May klase na naman ako bukas. Ngumiti si Joshua. Mabuti yan, sagot niya. Marami ka nang natutulungan. Umupo sila sa ilalim ng punong minsang naging mahiwaga. Ngayon, isa na lamang itong karaniwang puno, ngunit malago at nagbibigay lilim. Naalala mo pa ba? Tanong ni Emil. Noong unang lumitaw si Lyra? Oo, sagot ni Joshua. Kung wala siya, baka hindi natin kinaya. Pero kung wala ka rin, dagdag ni Emil, hindi rin ako magiging ganito. Nagkatinginan sila at sabay na ngumiti. Isang gabi, habang tahimik ang baryo, may dumaan na malamig na simoy ng hangin. Bahagyang gumalaw ang mga dahon ng puno at sa liwanag ng buwan, tila may munting anyong sumilip sandali. Isang ngiting pamilyar, isang liwanag na puno ng pag-asa. Sa puso ni Joshua, alam niyang nandoon pa rin si Lyra. Nagbabantay, hindi lamang sa kanila, kundi sa lahat ng may pusong tapat at hindi sumusuko. At mula noon, ang kwento ni na Joshua at Emil ay naging alamat sa baryo. Isang alamat tungkol sa dalawang ulilang magkapatid na hindi yumaman dahil sa mahika, kundi dahil sa sipag, kabutihan at pagmamahalan. Isang patunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa pusong marunong magbahagi. Wakas,